kung tama yung recollection ko, November 25, sir, meron kayong parang 5 a.m. na parang inspection sa Rota. Sir, tanong ko lang kung baka ngayon pa lang meron na kayong parang advice sa mga dadaanan ng mga bahay, sa mga establishments, sir, baka ngayon pa lang, although magpapasko kasi so kung kunyari nagtitinda ka, talagang ilalabas mo yung paninda mo. Thank you, sir. Good na lang, good observation. Yes, usually, pag may mga malaking activities, a week before, through Manila Public Information Office, tinutulungan na namin yung mga institusyon, whether an organization, or church event, or ay mga malaking activities, including government, national government infrastructure project. Yes, a week before, mananawagan kami, halos everyday mananawagan kami, and we're going to share data, ano yung mga road closure, at alin yung mga pinagpapawal. Now, we ahead. Ito i-announce ko na. Ito ko na i-announce ngayon para makapaggayak at handa na rin yung ating mga naghahanap buhay with regard to your second question. On 7, 8, 9, wala po papayagan na magtitinda. Lahat ng nasa vicinity ng simbahan ng Quiapo. Ulitin po namin, no? As you can see, when you go down, there are non-negotiable and tolerable areas allowed and not allowed na makapaghanap buhay yung mga kababayan natin dito sa baba. Kayo dyan, Evangelista, Villalobos, pero non-negotiable ang Carriedo. Anything perpendicular to that, pinapayagan naman natin as long as may madadaanan na tao. But, very specific, itong kapistahan, ay sanay naman na sila sa akin na pag nag-alkalde tayo na may particular na araw sa Quiapo, pagkapistahan ng Quiapo, na talagang kailangan nilang itiklop lamesa. Tawagan namin sa kalsada, tiklop lamesa muna tayo. So, 7, 8, and 9. Tatlong araw. Para naman na sa ganoon, yung makapaganda rin ang lungsod na makapaglinis kung mayroon pandumi, yung alinsangan, maging maliwalas yung lugar. Buong area. Ulitin natin ha, buong area. Ngayon naman, siyempre, may tinatawag tayo mga sniper na vendor. Usually yan, tumitira yan sa Loton, sa Calaw, sa Avenue. Hindi, okay naman. Alam mo, minsan nag-aahari mo na lang naman yung ating mga kababayan. But as much as we can, ang pakisuyo namin, una, huwag na kayong sumabay sa daraanan. Kasi baka masira lang yung hanap buhay nito. Two, very specific ito, no? I hope, wag po kayong magtitinda ng bagay na gagamit ng may mga matutulis na gamit. Katulad ng stick. Yan. Kasi marami sa mga deboto natin nakapaan. At based on past data, historical data, with regard to our patient during the course of these activities, eh marami talaga sugat sa paang inaabot dahil natusok ng stick. So, halimbawa, nag-aahari mo lang kayo sa Top Avenue, talaga naman pupuntahan kayo ng tao pag nagutumang tao. Talaga namang may bibili ng tubig. Hanggat maaari, huwag po yung gamit niya. Pangalawa, ang DPS will be everywhere. Yung may nakasunod lagi yan. Kaya kung makikita ninyo, pagka habang nagtatraslasyon, ang nasa likod, pamahalaan. Yun yung naglilinis para for the general public, pagka alis ng traslasyon sa particular area, madadaanan agad siya, hindi na mabibiti. So,
hanggat maaari sa mga dadako dito sa lungsod at mga taga-lungsod ng Maynila. Huwag po natin ibato ng ibato ang mga pinaggamitan nating ng ating pinagkainan. Ilagay ninyo sa mga tamang sisidlan, ilagay niyo sa gilid hanggat maaari. For your own safety and of course for efficiency of cleaning the city of ulit po, no? Pasensya na kayo para mag-isirang plata. Hindi naman kami nakita nyo ang simbahan paulit-ulit na nagpapaalala. Wala po, maganda na kayo, magayak na kayo. 7, 8, at 9. Wala po. Non-negotiable ang lahat ng kalsada dito sa Quiapo. So, makapaganda kayo ng mas maaga. So that's, I think that's something that's ahead of time. Important na yun. Although, makikipag-coordinate na rin ang ating DPS at ang ating hawkers to inform our vendors or what you call hawkers in the vicinity. So yun lang